Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan po tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan, ay kaloob na iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan, ayon sa parang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay ng isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pupurihin kita, poon, ngayong kami natitipon. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa harap ng masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain, yaong mga nagdarahop, aawit ng pagpupuri, ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Ang Diyos ay Panginoon, hari siya ng nilikha, maghahari sa daigdig, sa lahat ng mga bansa, mga ngayupapang, lahat ang palalot mayayabang. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod at mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pay, ganito ang iyahayag. Sa hinirang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Pupurihin kita poon, ngayong kami natitipon. Kayong mabigat ang pasan,
Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, "Mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos." Sumagot si Jesus, "May isang lalaki na ganda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, 'Halika kayo, handa na ang lahat.' Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, 'Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' At sinabi ng isa, 'Nakabili ako ng 5 pares ng baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin.' Sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako kaya hindi ako makakadalo.' Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, 'Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay.' Pagbabalik ng alipin ay sinabi niya, 'Panginoon, nagawa na po ang iniutos ninyo, ngunit maluwag pa.' Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, 'Lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makatitikim ng aking handa.'" Maminamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, sa ating pong ebanghelyo ay narinig po natin ang paanyaya ng ating Panginoon. Ang sabi nga ho ay minsan pag gusto may paraan at pag-ayaw ay marami hong dahilan. Iba't ibang dahilan ho, 3 narinig ho natin kung bakit hindi tumugon sa paanyaya. Ang una ay di ito hong sabi nakabili ng bukid, nakabili ng 5 pares, at yung ikatlo naman ay bagong kasal. Valid naman ho ang mga dahilan. Kaya nga't kung minsan tayo ay hindi rin nakakarating sa mga paanyaya sapagkat may mga valid na dahilan. Malayo, walang pamasahe, walang maibigay, o kaya naman ay may mas mahalagang tayong ginagawa. Pero mga kapatid, kung ang mga ito ay tumanggi, masasabi natin na, well, humingi naman sila ng paumanhin eh. Pero tandaan ho natin, sa ebanghelyong ating narinig, ang nagpaanyaya ho ay ang ating Panginoon sa hapag kainan. Kung tutuusin naman ho natin, kaya naman ho tayo napunta sa handaan, hindi lang naman ho dahil sa handa. Napunta ho tayo doon dahil sa nagpaanyaya, dahil sa nag-imbita. Kaya nga, kung minsan, kapag ang nag-anyaya sa atin ay kilalang tao, hindi ho natin matanggihan. Pero minsan nagkakaroon tayo ng bias. At kaya nga, ang dahilan ng mga tao na nag-imbita ay, kahina ako naman sa iyo. At ikaw ay magtatampo ba? Bakit yun? Pag yun ang nag-imbita, ay ikaw ay sagitsit na. Ay samantalang ako ay kailangan pang makiusap. Para ho bang ang dating din sa ating ebanghelyo ay na nga inimbitahan, kayo pa ang tumanggi.
Pero hindi ko natapos dito ang paniyaya sa hapagkainan. Sa halip, yung may-ari ay nagpahana pa ng iba. Nagpaimbita pa ng iba. Sino ang mga pumunta? Ang mga bulag, ang mga pilay, ang mga nasa laylayan. Ito ho'y paalala para sa ating lahat na ang paanyaya ng Diyos ay para ho sa ating lahat. Huwag na ho tayong tumanggi. Ay ang paanyayang ito ay hindi lamang ho sa pagdalo sa banal na misa. Hindi lamang ho ito sa pagdarasal. Ang paanyaya ng Panginoon Diyos ay ang gumawa ng mabuti. Lalo't tigit ho sa panahon natin ngayon. Marami hong naapektuhan ng bagyong Rolly. Anong magagawa natin? Siyempre, una, panalangin. Paano sa material na bagay? Paano tayo makakatulong? Hindi man makatulong ay yung pakikiisa para sa kanila. Na sila ng mga walang nasira ang tirahan, nawasak ang tirahan, halos wala nang makain. Baka naman tayo nagsasayang ng pagkain. O baka naman tayo ang sarap ng ating tulog. Oo nga, iniisip natin ay hindi naman tayo naapektuhan. Pero paano ba tayo nakikisa para sa kanila? Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ang hamon sa atin ng ating ebanghelyo ay ang Diyos ang tumawag, huwag ho nating tanggihan. Ang Diyos na mismo naganyaya. Kung titingnan ho natin, ang initiative ay nasa Kanya. Para bang sinasabi sa atin na kayo ay makisalo sa haking kaharian. At ano ba ang kaharian ng Diyos para sa atin? At alam naman ho natin sa isang handaan, masaya, nagdiriwang. Kaya't minsan gustong-gusto ho nating umatid ng handaan. At ito nga, sa panahon natin ngayon, ito yung mga namis natin, yung handaan. Hindi dahil sa handa, kung hindi dahil nating makasalamuha, gusto nating makita yung ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, kapamilya. Sapagkat sa okasyong ito, ay tayo nakakapagkwentuhan, nakakapagkumustahan. Sapagkat sa sandaan, ay dito natin makikita yung kaisahan ng bawat isa. Gayon din, sa handaan na inihanda ng ating Panginoon, nandoon ang saya, nandoon ang kapayapaan. Kaya, pagka Diyos ang naganyaya para sa atin, sino tayo para tumanggi? Wala ho tayong dapat idahilan. Marami tayong ginagawa, opo. Kaya nga tampanaya at ismano kahit sa araw ng linggo, tayo pa rin ay makapagsimba. May pananampalataya nating itaas, Ama, ang ating mga kahilingan. Siya na nagnanais na tanggapin nating lahat ang kanyang paanyaya sa hapag ng buhay na walang hanggan. Ang ating itutugon, Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa lupa, naway umunlad at mag-anyaya pa sa piging ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang mga mayayaman, gayon din ang mga dukha. Naway huwag gumawa ng mga dahilan sa kanilang pag-iwas sa tawag ng paghahari ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Tayo naway matagpo ang karapat-dapat na makiisa sa hapag ng kordero ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng ating kabutihang loob, tayo naway makapagbigay saya at pag-asa sa mga may sakit at may kapansanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa, naway mabuhay sa tahanan ng Diyos at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ama naming Diyos, tinawag mo kami upang makisa sa iyong kasaganaan, maging bahagi nawa kami ng mga mabiyayang pagkakataon na dumaraan sa aming buhay at tumugon kami ng may bukas na puso,
Iniling po namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, ang malumikas sa libutan, sa ipong kagandahan loob narito ang aming may alay mula sa lupa't bunang paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, ang malumikas sa libutan, sa ipong kagandahan loob narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunang paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ni kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain po namin ito'y maging dalisay nawa at maging banal ang pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahan loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong sa iwastong lubos, sa ipinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri siya na walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamagitan ng iyong Espiritu, ngayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati ni dinabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo. Nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabakulod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin po ninyo ang inyong simbahan laganap sa buong daigdig,
Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo, ng lahat naming mga Obispo at ng Tanang Kaparian. Alahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din po ang lahat ng mga pumanaw na. Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir, kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo po ang aming pananampalataya at huwag po aming mga pagkakasala, pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo Mga rin. kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanayan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ngayong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat ng ating makapangyari at mapagmahal na Diyos sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na humayo po kay taglil ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, Ama, at ang pagkikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tayo'y marami ngunit nabubuo sa isang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung pagpapahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nakagagawa, gawin ito ng buong galak. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Pakiibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit na pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon.
Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigala kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinatalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag, mapalad ang makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, may isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyahan, halina kayo ay hindi makakatikim ng aking handa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga giliw nating nakikiisa sa ating Facebook Live, magandang umaga din po. Mga giliw kong mga kapatid, sa atin hong pagbasa hanggang ho sa ating mabuting balita, iisa ho ang pinapatungkol ng Diyos para sa atin. Ano pa ang pinapatungkol ng Diyos para sa atin? Siya ay nag-aanyaya sa atin. Nag-aanyaya para saan? Nag-aanyaya na tayo ay mapalapit sa Kanya. Nag-aanyaya upang tayo ay makadulog sa Kanya. Nag-aanyaya upang mas lalo nating maramdaman ang Kanyang presensya. Mga giliw kong mga kapatid, napansin ho natin sa ating mabuting balita kung paanong inisa-isa ni Jesus. Ipinaliwanag kung sino ang mga inanyayahan. Simula sa mayroon hanggang sa pinaka-mababa sa lipunan. Walang pinili ang Diyos na nanyayahan sa Kanyang piging. Mga giliw kong mga kapatid, ganun din ho sa atin. Ang paanyaya ng Diyos sa ating inang simbahan, wala din ho pinipili. Kahit anuman ho ang estado ng buhay, lahat ho ay pinapapasok sa piging ng Diyos. Dalawang paanyaya ng Diyos para ho sa atin. Una ay paanyaya ng pagmamahal. Kung ang Diyos walang pinili,
na katayuan o estado ng buhay, ganun din sa larangan ng pagmamahal niya para sa atin. Hindi tinitingnan ng Diyos kung sino ang mamahalin niya. Hindi tinitingnan ng Diyos ang katayuan sa buhay. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano man ang estado natin sa buhay. Gusto ng Diyos ipadama sa atin ang kanyang pagmamahal. Ganon din naman mga kapatid ang paalala para sa atin na tayo bilang mga nilikha ng Diyos, tayo bilang mga tao, anyayahan din natin ang bawat isa na may pagmamahal. Ipadama natin ang ating pagmamahal sa kanila na walang pinipili, walang tinitingnan. Wala dapat tayong qualification sa larangan ng pagmamahal. No? Malimit ho kasi sa atin, mga giliw kong mga kapatid, ito ho lagi ang ating kaugalian. Laging may qualification tayo. Tinitingnan lagi natin ano ba ang katayuan. Tinitingnan muna natin ano ba ang tinapos. Tinitingnan muna natin kung sino nga ba ang anyayahan natin. No? Ganon din sa pagmamahal. No? Tinitingnan natin, ito lang ang nagmahal sa akin, ito lang din ang mamahalin ko. Dahil siya'y kaaway ko, hindi ko siya mamahalin. Pero alam niyo mga kapatid, sinabi din naman ni Jesus, love your enemy as you love yourself. Kahit ang mga kaaway, gusto din silang mamahalin natin. Kahit ang mga kaaway natin, ipadama natin ang ating pagmamahal sa kanila. Kaya nga ipinakita ni Jesus kung paano nga inanyayahan niyang lahat. Dahil gusto niyang makita natin na tayo bilang tagasunod niya, wala tayong pipiliin sa larangan ng pagmamahal. Ikalawa, ay paanyaya ng Diyos na tayo ay magdasal. Paanyaya ng Diyos sa atin na sa tuwin ay ilalapit natin ang ating sarili sa Kanya. Na sa tuwin ay dapat tayo'y lumuluhod sa Kanya. Na sa tuwin na dapat tayo'y dumadalaw sa Kanya. Bakit? Bakit tayo inanyayahan ng Diyos na magdasal? Sapagkat ayaw ng Diyos na ni isa sa atin ay mawala sa Kanyang piling. Ayaw ng Diyos ng isa sa atin pagkatapos ng mundong ito ay hindi makapasok sa Kanyang kaharian. Kaya inanyayahan din tayo ng Diyos na araw-araw sana tayo'y nagdadasal. Na araw-araw sana tayo'y humihiling ng grasya at biyaya na manggagaling sa Kanya. Ganon din naman ho ang hinihiling sa atin, sa bawat isa sa atin, na ang bawat isa ay ipagdasal natin. Sapagkat sa pamamagitan ng mga dasal natin, marami ang nagagawa nito. Sa pamamagitan ng mga dasal natin, marami ang natutulungan nito. Sa pamamagitan ng pagdadasal natin, marami ang naliligtas nito. Kaya yung paanyaya ng Diyos na tayo'y magdasal upang maging malapit sa Kanya, ay paanyaya din sa atin na ipagdasal ang bawat isa. Mga giliw kong mga kapatid, sa buhay ho natin pananampalataya, wala hong pinipili ang Diyos na anyayahan. Hindi ho tinitingnan ng Diyos ang ating mga katayuan. Bagkus ang tinitingnan ng Diyos, paano ba tayo naging faithful sa Kanya? Paano ba tayo dumudulog sa Kanya? Kaya ang dalawang paanyaya ng Diyos, sana ay maikintal natin sa ating mga puso't isipan. At unti-unti, tingnan din natin, kaya ko bang magmahal kahit doon sa aking kaaway? Kaya ko bang magmahal sa mga taong hindi ko kilala? Kaya ko bang magmahal sa lahat ng tao? Sapagkat ang Diyos, inanyayahan niya, ipinadama niya ang pagmamahal sa lahat. At pangalawang paanyaya niya, ako ba sa aking sariling pananampalataya, nailaan ko na ba ang aking buhay sa pamamagitan ng pagdarasal? Mga giliw ko mga kapatid, dalawang paanyaya ng Diyos
ang ipinapaalala sa atin. Paanyaya na tayo ay magmahal. Magmahal sa Diyos, magmahal sa ating kapwa, at kahit doon sa ating mga kaaway. Pangalawa, paanyaya ng Diyos na tayo ay magdasal upang tayo ay maging malapit sa Kanya at magdasal para sa mga taong nangangailangan ng mga bagay na ito. Hari nawa, sa pagdiriwang ng banal na misang ito, ialay natin sa Diyos ang ating pagmamahal at ialay natin sa Diyos ang ating mga panalangin. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. May pananampalataya nating itaas sa Ama ang ating mga kahilingan. Siya ang nagnanais na tanggapin nating lahat ang kanyang paanyaya sa pagnang buhay na walang hanggan. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa lupa naway umunlad at magangyaya pasapiging ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang mga mayayaman, gayon din ang mga dukha, naway huwag gumawa ng mga dahilan sa kanilang pag-iwas sa tawag ng paghahari ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Tayo naway matagpo ang karapat-dapat na makiisa sa hapag ng kordero ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng ating kabutihan loob, tayo naway makapagbigay saya at pag-asa sa mga may sakit at may kapansanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ang mga namayapa naway mabuhay sa tahanan ng Diyos at mabunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng kabutihan, pakinggan mo kami. Ama naming Diyos, tinawag mo kami upang makaisa sa iyong kasaganahan. Maging bahagi nawa kami ng mga mabiyayang pagkakataon na dumaraan sa aming buhay. Pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakinginabang namin sa iyong awat dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinababago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang kanyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan ng aking dugo, ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni Poong San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama tutulog ang ating mga kahilingan sa panalangin tunro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at diya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adihas sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga gilo ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo ng niyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng mawain mapagmahal at mga pangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humagang taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.